Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Professor Malo Tiquia. Okay. Reaction niya sa pahayag ng palasyo na ang Pangulong Marcos Jr. ay handa daw makipag-dialogue kay Vice President Sara Duterte. Ito, basahin ko yung pahayag ng palasyo Sara Duterte remains the Vice President of the Republic of the Philippines and the President is open to dialogue with anyone for the national interest. So, nag-react si Professor Malo Tiquia. Sabi niya, may mali dito. Itinapon mo ang tatay niya sa The Hague. Ngayong may problema ka, gusto mong kausapin? Para sa, ano? Kung kayo si VP Sara, pagkatapos ng ginawa ng administrasyong ito sa kanyang tatay, makikipag-dialogue ka sa nagpakidnap sa tatay mo. Ano? Oh. Tuloy natin ang birada ni Professor Malo Tiquia. Ayusin mo muna ang sarili mo. Magpa-testing ka sa buhok. Alam nyo na yung testing sa buhok. Sabihin mo muna ang talagang nangyari sa pangungulimbat at pagkakamal ng pundo ng bayan. Nabudol mo na kami noong 2022. Binudol mo kami ng 3 taon na. Binubudol mo pa rin kami ngayon. Sinuklian mo ang mandato ng budol. Kaya kayo hilo at ang bansa paikot-ikot dahil sa inyo na rin. You allowed all these things to happen. The buck stops with you, Mr. President. Ikaw ang gumulo sa bansa. Bagsak lahat ang indices sa ekonomiya. Pati mga Noche Buena ng pamilyang Pilipino iniinsulto ninyo. Correct? Ang mga negosyante at maliliit na entrepreneurs iniipit nyo dyan sa letter of authority. Imbes na focus ang pamilyang Pilipino sa trabaho at pag-aaruga sa pamilya, ngayon naghihintay ng kung ano. Kung ginawa lang ng tama ng pamahalaan ang trabaho nila, maayos sana mamumuhay kami. At di rin namin kasalanan na di ka nakakapag-beach. At grabe daw ng pagtratrabaho mo. Yan ang mandato ng pagiging Pangulo. Huwag kami ang sisihin mo. Ayos. Salamat po, Professor Malo Tiquia, sa matapang mong resback sa Malacanang. Oh, hindi na daw siya natutulog ganyan talaga magpresidente. Normal, trabaho ng presidente yan. Ginusto mo Oh, balik tayo doon sa dialogue. The President is willing to have a dialogue with the Vice President. Anong pag-uusapan nila? baka mamaya matulad nung sa Davao yung sheriff. Kaya anong sabi ng Tatay Digong? Huwag mong subukan, maawa ka sa sarili mo. Oh, anong pag-uusapan? Pwede siguro. Ibalik nyo muna si Tatay Digong sa Pilipinas. Pagkatapos, yun. Pwede nang mag-usap. Basa lang tayo sa mga comments, Carlos Kita, kilala ko ito, retired general. Noong last year pa, nag-i-initiate ang iba't ibang grupo para sa pag-uusapan ng dalawang kampo, pero si PBBM deadma. Too late, the hero. Helen San Pablo.
Always delayed reaction si President BBM. Bakit? Nakakawa ang bansa if he's a leader, always delayed. Oliver Pascasio, tanggalin mo muna si Claire Castro tapos pabalikin mo si PRRD sa Pilipinas. Yun! Pabalikin na. Mabilis pa sa alas 4 mga DDS magsuporta. Napakasakit yung ginawa ninyo kaya sa aming minamahal na Tatay Digong. Claire Castro, pabayaan nyo na lang yan. Pagtiisan na lang natin sa Malacanang. Ana Kagiwat, not of national but of personal interest. Tess Yang, nananaginip na naman siya. Agoy, Auntie Claire, pakigising ang amo mo. Meron akong nabasa kanina, Louis Mirar. Asa na yun? Sally Bell, bring her father home first before dialogue to be held at the office of the Vice President or in Davao City. May isa pang retired general na nag-comment. Hindi ko na, nasaan na ba yun? Anyway, imposible ka nang sinasabi, ito, Louis Mirar, retired general, humility out of hypocrisy. Alam niyang mga pagkakamali at kalokohan niya. Earlier, ang first power ng gobyerno ay control ni Marcos Martin Co. Sila nagpalago ng korupsyon. Ngayon, ang power it to be ng gobyerno ay kontrolado ni Marcos Romualdez Rimulya. You see? Ay, nako. So, wala nang dialogue kung hindi nyo ibalik si Tatay Digong. Laban na lang sa eleksyon sa 2028. Oh. Lumabas yung WR numero, latest survey. Nasaan ang kandidato ng mga administrasyon? Romualdez, 0.8%. John Vic Rimulya, 0.5%. Yun ba ang ilalaban nyo kay BP Sara? 33%. Oh. Sige, galingan nyo pa. Mahirap naman na ilang pasok kayo ni BP Sara sa 2028. You still have more than 2 years to prepare para sa eleksyon. Galingan ninyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate mo Tagalog yero. So mo ni ang atupan ni Ate. Ginawa man ko. Dami kap. Sambay. Ano ko rin mo pala. Babak. Ano ang nagansang to nasipit sa Nagyod og atop. Ug karon natin sa yung masulti nga nahumana og atop ang
inyong balay. Tao sin ta nakapakay dagay duha abo dai ta balay dai ita. Oh. Ano limang ka? So pila na imong edad ite? 39 naman gud. 39. So na kay anak. Balay. Na kay anak. Naa. So sa pila ka so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.